God, kami po ay lululog sa trono ng iyong biyaya. Bigyan namin na malaya kang kumilos sa bawat isa. Give us knowledge, wisdom, and understanding. God, dalangin namin o Diyos na patuloy kang kumilos sa bawat isa. Tugunin mo ang pangangailangan ng bawat isa ng iyong mga anak. As we give up all the glory, honor, thanksgiving, and praise into your powerful name, our Lord and King Jesus Christ, we pray. And everybody say, Amen. Praise God. Hallelujah. So napakabuti ng Diyos na ating pinaglingkuran, and I hope last week we are so blessed na meron tayong kaibigan na bumisita dito as an evangelist, and he has a prophetic ministry. Amen. Naging kaibigan ko siya, mga kapatid. Sinama ko doon sa El Nido, Palawan. Pero hindi kami magkasamang dumating dahil nagkaroon ng problema yung aircraft namin. Nagkaroon ng problema yung engine niya dahil tinamaan ng ibon. No? Nasunog yung engine. Na-delay kami, marami kami, ilang daan din kami na-delay. No? Sa awa at biyaya po ng ating Panginoon, amen? Before kayo upo, kamayan mo ang iyong katabi, sabi mo, God's answer is wiser than your prayer. Amen. Praise God. I-occupy natin yung seats dito, no, sa harapan. Praise God. No, napakabuti ng Diyos na ating pinaglingkuran dahil patuloy po siyang nangungusap, patuloy siyang nagbibigay ng kapahayagan sa bawat isa sa atin. No? But sometimes, we pray God with a specific answer already in mind. No? Mayroon tayong mga prayer sa ating sarili, mga kapatid. No? Akala natin yun na yung pinaka-the best na prayer dahil yun yung pangangailangan natin. We ask God to remove our problems, change our situation, or give us an easier path. But the story in the book of Numbers reminds us of an important truth, and God's answer is wiser than our prayer. Yun yung tatalakayin natin ngayong tanghaling ito, mga kapatid. Amen. In Numbers chapter 13, verse 27, ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. So mayroon pong pag-aaral yung si Joshua at saka si Caleb, no? At saka yung 10 spies na pumunta doon sa Canaan kung saan yun yung pinapangako po ng ating Panginoon. So itong istoryang ito, mga kapatid ko, sa Numbers, dito natin makikita na ang Diyos pala, palagi nang mayroong backup plan. Kaya nga yung prayer niya sa Matthew chapter 6, this is the way you pray, Our Father, you are in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. What is the kingdom of God? The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. And let your will be done on earth as it is in heaven. Kasi tayo, bawat isa sa atin, may sarili tayong kuro-kuro. May sarili tayong plano. Kaya nga, makinig kayo mabuti, pumapalpak tayo. Kasi hindi po ang ating sariling kalooban po ang nasusunod. Dapat ang kanyang kalooban ang siyang nasusunod, mga kapatid. Would you see, amen? Before po na-conquer ng Israelita yung Canaan, yung Jericho, ibinigay na po ng Panginoon. Sinabi na ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang lupang pangako. Aalis kayo dyan sa Egypto, sa Egypt, maglakbay kayo at pupuntahan ninyo yung lugar na pangako na ipagkaloob ko sa inyo. Sa ating panahon, ganon.
Bakit tayo nandito ngayon? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Kasi mayroong pangako ang Diyos. Hindi na kailangan hulaan pa ni Evangelist Marcos kung ano yung problema mo, ano yung pangangailangan mo, ano yung dapat ibibigay sa iyo. Bakit? Kasi nakaplano na yun. Ang ginawa na lang niya, kinonfirm niya kung anong dapat mayroon sa iyo. Kaso, mayroon tayong mga tinatawag na unbelief. Diba? Verse 28, ngunit, ito yung problema. Ngunit, malakas ang mga taga roon. Maganda nga, green pastures, mayroong blessing doon, Brother John. Maayos yung lugar doon, pero mahirap yung lugar. Bakit? Ang mga tao doon ay malalakas, malalaki. Ang lungsod ay matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Kung ang mga Israelita, mga kapatid, 6-footer hanggang pinakamalaki sa kanila ay 7 feet. Kasi si King Saul, according sa Bible, kung basahin mo yung 1 Samuel, si King Saul ang pinakamatangkad sa kanilang panahon. Kung mga 6-footer yung mga, kasi ako, 5 feet ako, sino yung pinakamatangkad dito? Mayroon bang 6-footer dito? Mga higante yung nandoon. Yung pareho sa kalaban ni Goliath. Si Goliath ay 9'5" yung height. Diba? Yung first floor ng bahay, yung pinaka ceiling ng first floor, yung may tawag standard, 10 feet yun. So kapag papasok siya sa pintuan ng bahay, Brother John, yuyuko yun. Di ba? Mayroon atang Koreano, kung di ako magkamali, 8 feet yung height niya. 8 o 7'9", parang gano'n yun. Napakatanggal na tao. Mga higante, matitibay yung mga pader. Diba? Malalaki, malalakas. Di ba kaya hindi tayo nagtatagumpay? Kasi tinitingnan natin kung anong mayroon lang tayo. May kausap ako. Diba? Kaya si Brother John, natutuwa ako dahil mayroon siyang confident na gano'n. Sabi niya, alam pastor, yung mga tinuturuan ko, taga UST, mga sikat na culinary school, pero ako tis na lang. Pero sunod sila sa akin. Di ba? Oh, kasi may espiritu ka ni Caleb at saka ni Joshua. Hindi ka tumitingin na, ang hirap niya. Di ba? Taga-kabso lang ako. Ang hirap niyan, taga-ano lang ako. Nag-eskwela lang ako sa... Nagtapos lang ako sa... Ano ba yan dyan? Madadaanan natin traffic. Yung high school. Trade school lang ako. Hindi yan ang pinag-usapan eh. Ang pinag-usapan dyan kung paano ka naniniwala sa Diyos. Kasi kung sarili mo ang basihan mo, manghihina ka eh. Di ba? Katulad dito nila ni Joshua. Yung mga kasamahan niya, out of 12 spies, yung 10, sinabi nila, oo, maraming blessing doon. Oo, maganda ang lupain doon. Malalaki ang mga prutas doon. Tiba-tiba tayo doon. Pandong-pandong tayo doon. Ang problema natin, mga higante yung naroon, malalakas, matibay yung mga pader nila. Paano natin tatalunin? Parang basketball yan, Brother John. Diba? Yung mga kalaban natin, 6-footer, 7-footer, tapos tayo, pinakamatangkad sa atin, 5'10" lang, paano natin tatalunin yung mga yan? Diba? Verse 29, sakop ng mga Amalekita
ang Negev, ang kaburulan at tinitirhan naman ng mga Hatiyo, Habusiyo at Amoriyo, mga Kananiyo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Verse 30, subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagreklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gabihin. Diba? Na makinig kayo mabuti, ang nagiging problema natin kaya hindi tayo nagiging successful at hindi na-release ng Diyos ang kanyang blessing sa iyo at hindi natupad yung pangako ng Diyos sa iyo kasi mayroon kang alinlangan. Diba? At hanggang ngayon, ikaw pa rin ang sumusunod-sunod sa pangako ng Diyos. In fact, dapat ang pangako ng Diyos ang susunod sa iyo. Kasi ang mga bagay na iniisip mo, idadagdag na lang ng Diyos yan. Pero hanggang ngayon, nahihirapan ka, habol ka ng habol. Di ba parang may boyfriend ka o may girlfriend ka? Tapos lagi kang naghahabol? Anong klaseng pag-ibig yun? Dapat kasi ang pag-ibig equal. Mutual yun. Di ba? Anong mangyayari kung di ba? Ikaw lagi naghahabol. Nalala ko yung kaibigan ko. Nailab sa isang binibini. At dahil hindi gusto ng magulang, mayaman, mga Chinese, ayaw ng magulang na yung kaklase ko yung mapapangasawa niya. Kaya ang nangyayari noon, hinahabol-habol niya. Sasakay sa jeep, habulin niya. Ang hirap ng buhay. Pero dapat magkaroon tayo ng lakas ng loob. Ay, minsan tinitingnan natin, magtatagumpay kaya ako? Diba? Kasi lagi tayo may plano eh. Ito yung gagawin ko sa buhay ko. Bukas ganito ang gagawin ko. Susunod na araw, ganito yung pupuntahan ko. Na wala namang masama doon. Ang tanongin mo sarili mo, pinag-pray mo ba yan? Siya ba ang nasusunod? May kausap ako? Sabi ni Caleb, hindi pwede. Ikanting nga mga yan, pero kaya natin yan. Parang nag-burn fasting kami kahapon. 7 lang kami. Oo. 7 lang. Kaya ang 7 lang ang nakakaalam kung anong blessing ang tinanggap nila. Huwag niyo lang sabihin yan. Sasabihin nito, sayang. Yun lang yung dumalo. Si Caleb, malakas ang loob. Lusubin natin yung mga yan. Huwag tayong matakot. Diba? Verse 31, ngunit sumagot ang ibang espiya. Kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Diba? Nung kahapon sa prayer fasting, sabi ko, mag-pray tayo kahit 1 hektaryang lupain. Mga more or less 400 to siguro, yung tinitingnan ko, nasa kulang-kulang 400 million. Parang napaka-imposible, ano? Ha? Nangangutang pa nga kami, pastor eh. Pare-pareho tayo, mayroon. Di ba? Pare-pareho tayo may pinag-iipunan.
Pero hindi po masamang mangarap. May kausap ako. Bakit? Kasi ipinangako na ng Diyos yan. Ba? Ikaw na lang ang problema. Ba? May mga tao sa buhay mo na hinahadlangan ka. Hindi natin kaya yan. Masyadong nakakalula yan. Mga higante yung nadudoon. Ang lalakas nila. Bawat area nila doon. Sobra. Hindi natin kaya. Diba? Sobrang lakas nila. Malakas sila kaysa sa atin. Diba? Yun yung lagi iniisip natin. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo na nagiging ulo, mga kapatid, na nanatili tayong alipin. Kasi yun yung perception natin. Hindi kaya yun. Diba? Eh, una natin papasok, masarap sana itong restaurant na to. Mahal dyan, dito na lang tayo. Eh, hindi mo natikman yung kung gaano kasarap yung putahe nila doon. May kausap ako. Ha? Next. 32. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing ipinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Grabe! Di ba ganun tayo? May gusto tayo. Lahat lang agad yung pera. Bakit? Sinabi ba ng Panginoon na kapag nanalangin ka, kailangan mo ng pera? Anong requirement ng Panginoon? You need to have like a mustard seed na pananampalataya para sasabihin mo sa bundok na ito, mountain be removed, and it shall be removed. Ay, problema sa atin, nagninegatibo tayo kasi ang tinitingnan natin, sarili nating kakayahan. Kung sarili mo, Brother John, di mo kaya yun. Pero kung ang Diyos kumilos sa iyo, pagpapalain yung negosyo mo. Walang makakahadlang noon. Magkakaroon ka ng sasakyan at bahay, Sister Shannon. Pero kahit mayroong pangako ang Diyos sa iyo, wala kang ginawa, nangarap ka na lang, mayroong hula sa akin eh. Magkaroon ako ng ulang sasakyan at saka bahay. Mamatay ka na lang, hindi darating yun. May kausap ako. You need to work it out. Di ba? Kasi may mga hadlang eh, may mga negatibong kasama ka. Ang pinakamatindi mong kalaban yung isip mo. Hindi ko kaya to. Diba? Hindi ko kaya. Masyado. Nagnegative ka na. Diba? Imbis na may gagamiting diwata sa'yo, Susi Chanel, Red Sports Car. Kaya ano nangyari? Kapag may mga negatibong tao, anong mangyayari? Anong mangyayari? Walang mangyayari. Kaya anong nangyayari? Sunod na chapter, 14 verse 1. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iiyakan. Nakinig kayo? Lahat tayo may pangarap. Lahat tayo gusto umangat ang buhay. Ang tanong, paano natin makakamtan yun? Makinig kayo mabuti. Pangako na ng Diyos yun. Di ba pangako na ng Diyos yun? Ang linaw ng sinabi ng Panginoon. Huwag kayo mag-asal hintil. Tingnan niyo yung mga ibon. Hindi sila nagtatanim, pero umaani sila. Yun yung gusto ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang nangyayari sa atin, nagiging emosyonal tayo pag may problema.
konting problema, konting pagsubok, emosyonal ka na. Kaya nga maraming nag-suicide eh. Kaya nga maraming may problema, nagpi-Facebook. Ano kinalaman ng Facebook dyan? Hindi na lahat mo dyan yung problema mo. Magdamag na nag-iyakan. Nalungkot ang buong bayan ng Israel. Bakit? Narinig nila ang ulat ng mga higante pala yung pupuntahan nila. Anong mangyayari nun? Di ba? Verse 2. Nagpulungan sila laban kina Moses at Aaron. At ang sabi nila, mabuti pang namatay tayo sa Ehipto kaysa sa ilang. Ganun na mangyari. Kaya nakunik ko same spirit mula nung libu-libong taon na, same spirit nung tinayo natin ito mga kapatid ko, ang daming nag-negatibo. Nung sinabi ko, airconin natin ito, ang daming nag-negatibo, paano natin babayaran yung kuryente? Sabi ko, ayaw niya magbayad, di ako magbayad. Alam, matay ako sa pulmonya, nagpipreach ako dito, ang init-init. Oh, ayaw nyo, di ako. Tingnan nyo ngayon, ba masarap ang pakiramdam, malamig. Diba? Lalo na hindi kayo nagbabayad. Diba? May kausap ako. Kaya nag-usap-usap sila agad eh. Minabaratis agad nila si Moses. At saka si Aaron. Buda pa pala, walang tayo nagsimba dito eh. Diba? Kaya yung iba dito, hindi na nagsimba eh. Nagsabi lang ako, mga kapatid, mag-offer tayo. Matapos natin ito. Ay, hindi na nagsimba yung iba. Pero kayo, dahil natili kayo, ramdam ninyo ang lamig ng aircon. Natili kayo eh. Hindi lang ito. Simula pa lang ito. Pero kung aalis kayo, bye-bye. Tingnan niyo mga nanatili. Nakarating ng bagyo. Sabi ko kay Sister Chanel, sa susunod, 100 Islands tayo. Sino gusto ko sasama sa 100 Islands? Parang 3 lang ah. Oo. Di ba? Nalungkot sila, pinag-usap-usapan nila si Moses, si Aaron. Buti pa, doon na lang tayo namatay. Di ba? Negatibo agad. Di ba? Verse 3 and 4. Kaysa tayo patayin ang ating mga kaaway sa lupa yung pinadalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mamumuno sa kanilang pagbabalik. Di ba ganun? Ang dami ko nang naranasan yan. Next year, mag 30 years na ako sa ministry. Ba? 5 years akong nag-evangelist, umiikot buong Pilipinas. 25 years akong nagiging pastor na. Total sa ministry ko, mag 30 years na. Classmate ko yan, si Pastor Willie. 1997 kami tinawag ng Panginoon. Pero mas malupit yan sa akin kasi before nag-aral ng Bible School yan, makangaral na yan, worker na yan. Bata lang tingnan yan, pero ninuno na yan. Diba? Yung people pa kami, preacher na yan eh. Naghahanap pa kami ng magaganda pag youth camp, preacher na yan. Matino na yan. Kami mga bad boys pa kami noon. Di ba pag mga youth camp? Manghihina ka pagdating ng youth camp, titignan mo agad. Ang bihira, walang maganda. Hindi ka ma-revive eh. Pero pag may maganda ba doon, sino? Sarap ng mauna tayo sa altar. Yung maganda eh. Ganon din naman kayo, titingnan nyo, may gwapo kayo. Aminin nyo na.
Lumalakas kayo pag may gwapo, lagi kayo naliligo, lagi fresh. Diba? Basag ang pabango. Diba? Pag last night na. Praise God. Oh, imagine mo, usap-usap agad sila. Wala nang mangyari sa atin. Pumili na lang ng leader. Kaya nakaramihan ng mga church, nasisira yan. Dahil yung mga membro, nagiging negatibo na. Kaya hanga ako doon sa isang kaibigan ko eh. Kahit na masyadong minamaliit, binabanatan yung kaibigan ko, yung mga membro niya sulit. Pinaratangan ng rip yung leader nila, yung pastor nila, kung ano-ano, kinuha yung mga gamit nila, pinipraise, ninakaw yung kung anong mayroon sila, pero natiling tapat yung mga membro. Di ba? Baliktad sa atin. Kunting problema lang itong pagsubok, i-chismis na si pastor. Yun yung nangyari. Palitan na natin yung si pastor. Gano'n nangyari. Ang tagal ko na sa ministry, kahit wala pa kayo, gano'n na nangyari. Kaya may mga leader ako noon, sabihan ko, kung yan ang gusto ninyo, tulungan ko kayo maging pastor. Kasi ako ang pinili ng Diyos dito, ako ang tinawag ng Diyos dito, hindi kayo. No, kaya kung gusto niyo yung plano ninyo, magpastor ka. Para mararamdaman mo kung ano ang pagiging pastor. Ay, may naging kaibigan ko nga noon eh. Eh ngayon, wala na. Hindi na nagpastor. Nag-usap na kami, sabi niya, mahirap pala maging pastor. No. Akala mo lang, madali. Kasi ikaw yung bida dito. Diba? Parang sa'yo binibigay yung offering. Ngayon lagi na iniisip, sarap siguro mag-pastor. Preach lang. You'll never know. Verse 5 hanggang 7. Sina Moses at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan dahil sa hinagpis, pinunit ni Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jepone ang kanilang kasutan. Sabi nila, mainam ang lupain, tinitingnan namin. Saganang-sagana sa lahat ng mga bagay. Nanglumo sila, ang pihira. Napaka-negatibo ninyo. Kami mismo pumunta doon. Walang problema kahit mga higante yung mga tao doon. Walang problema kahit matitiba yung pader nila. Ang importante, magandang lugar ang pangako ng Diyos. Wow. Eh bakit tayo nag-abroad? Sino nakaranas dito nag-abroad? Bakit tayo nag-abroad? Kasi may tinitingnan natin doon, baka mas maganda doon. Diba? Pinaglaban natin. Bakit yung ibang mga kapatiran natin, ibang mga kababayan natin na doon sa ibang bansa, ngayon sa conflict ngayon sa Middle East, bakit ayaw nila umuwi? Pag uwi dito, nga. Buti lang ilag-ilag ng missile doon, mananalangit ka. Si Daryl nga, laging updated sa akin. Kasi, Pastor, yung bayanig na naman dito. Tinamaan yung mga ilang kilometro lang. Bang! Sabog yung building. Sabi ko, pray ka lang. Oo nga, Pastor. Sabi, mas lalo nga akong dito, nagpipray araw-araw. Kasi mga Muslim na kasama namin, 5 times silang nagpipray. Sabi ko, malupit yan, hanggang alas 12 yan sa gana, alauna, alas 2, alas 3. Hindi niya nagit yung joke ko. Kala ko makuha niyo eh. Pang mga matatalinong joke lang kasi. Mainam ang lupain. So kapag may pangako ang Diyos, panghawakan natin yun. Panghawakan natin. Sunod rin.
Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang mga lupain yun na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapit na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Isa sa dahilan na kahit araw-araw tayo nagpipray, amen, na sinasabi natin mayroon tayong pananampalataya doon sa ating prayer, mga kapatid. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa natin natanggap ang tugon ng Panginoon. Bakit? Kasi wala tayong sapat na pananampalataya. Natatakot pa rin tayo. Panginoon, sabi mo sa iyong mga salita, kapag nanampalataya ako, itong bundok na ito, lilipat sa dagat. After mo nag-pray, pagbukas ng mata mo, sabi ko na nga ba, nandyan pa rin. Habang nagpipray ka, hindi ka naniniwala. Di ba? Kasi imposible yun. Minsan sa atin, napaka-imposible. Di ba? Imposible. Ha? Si Chanel magkaroon ng bahay at saka sasakyan. Sa'yo imposible. Sa Diyos meron? Ha? Walang imposible. Naalala ko nga noon si Brother Ronel, tinitingnan niya, nagduduring-during ko. Yung church namin noon, wala kaming drum. Gitara meron, tsaka beatbox. Nagdodrawing ako ng drums eh. Sound system. Church. Nagsimula yan sa pananampalataya. Kahapon, kung nandito kay kahapon, nagtuturo ako ng mga iba't ibang gift na ibibigay sa atin. Kapag hindi mo na-discover yung gift mo, walang kwenta yan. Diba? Verse 10. Ngunit, lahat magsabi, ngunit, binantaan, babatuhin ng mga taong bayan sina Josue at Caleb. Kahit ipinakita ni Yahweh ang kanyang kalulatian si babaw ng tuldang tipanan. Itinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginagawa para sa kanila. Imagine mo yun, nung paalis pa lang sila sa Egypt, pinakita ng Diyos, mga kapatid ko, paano na nagiging dugo yung tubig doon sa Egypt, paano nagpadala ng maraming palaka, kung ano-anong pinakita ng Panginoon at paano namatay lahat ng panganay mula hayop hanggang tao. Hanggang naglalakad ang mga Israelita, mga kapatid ko, dahil mainit, mayroong ulap na pillar of cloud na tumatabon sa araw. Sabi ko nga kay Pastor Willie, alam mo, papunta pala ako dito dahil mainit dito. Nagpipray na ako. Dahil doon sa Nasugbu, Batangas, doon sa project namin. Mainit. Kaya nagpray na ako, Panginoon, tabunan mo yung araw ng ulap para hindi mainit. Kasi sayang yung sayang yung sabon na nilalagay ko sa mukha. At ipinakita ng Diyos, malilim. Ang mga Israelita, naglalakad sila malilim. At kapag gabi, nagreklamo na naman. Ang lamig. Ang Panginoon nagiging pillar of fire. Kasi sa desert, napakalamig. At kinabukasan, gutom ang mga Israelita. Moses, gutom kami. Paulan ng mana. Boom. Kain sila. Moses, marami na lang mana, nagsawa na kami.
sige, quick naman. Pugo. Moses, sawa na kayo sa quick. O, peaceful naman. Kasi ganun talaga yung tao maraming reklamo. Diba? Kaya nagtatanong ang Panginoon kay Moses. Moses, hanggang kailan ba ako hamakin ng mga tao mo? Hindi ba ba nila nakikita ko anong ginawa ko noon? Nung panahon na may problema yan, nung panahon na may karamdaman yan, nung panahon na may pagsubok yan, tinugon ko, binigay ko kung anong pangangailangan nila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagtitiwala, hindi pa rin sila nanampalataya. Hindi pa ba sapat yung pinakita ko noon? Kasi tayo, ang base kasi natin ng pagpapala pera. Ano ang prayer mo? Di ba, ano yung prayer? The kingdom come. Bakit kailangan ang kaharian ng Diyos ay bababa muna sa iyo, sumasa iyo muna? Para magkaroon ka ng katuwiran. Para magkaroon ka ng kapayapaan sa isip, Brother John. At magkaroon ka ng kagalakan sa Espiritu. Kasi kahit may pera ka, kung wala kang peace of mind, walang kwenta yan. Back to basic tayo. Ano yung prayer na tinuro ng Panginoon? Our Father, you are in heaven. Hallowed be your name. Hindi tinuro ng Panginoon, our Lord. Bakit our Father? Kasi para maunawaan natin na Ama siya na kayang bigyan yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Hindi Lord ang sinabi ng Panginoon. This is how you pray, Lord. Diba? Bakit our Father? Kasi ang Ama, nagsusupply yun, nagbibigay yun sa pangangailangan ng kanyang anak. Iba kapag Lord. Kapag Lord, naghihintay ka, alipin ka. Naintindihan ninyo? Yes, my Lord. Pero kung anak ka, ano naman? Pahingi naman po. Kaya mo lang pingin. Diba? Kung Lord mo yan, alipin ka lang. Wala kang magagawa. Pag sinabi ng amo mo, huwag kayong kumain. Doon lang kayo kumain. May magagawa ka? Wala kang magagawa. Diba? Electric pan na ang gamit mo. Oh. Pero kung ama mo, Brother John, diba? Kakayanin ba yun? Naka-aircon si Brother Silon? Tapos si Jenny naka-electric pan? No way! May kausap ako? Kaya tinuro sa atin, our Father. Hindi, Lord. Diba? Kasi anak niya tayo. Ama natin siya. Oo, Panginoon natin siya, pero ama natin siya. Would you see, amen? Verse 12. Padadalhan ko sila ng salot at dalisan ng at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Wow. Kaya, inig kayo, ang naging problema sa atin, pag wala tayong pananampalataya, kukunin sa iyo yun. Ibibigay doon sa may pananampalataya. Ito, oh. Hindi ka nanampalataya eh. Puro kaiyak. Di ba? Umiiyak sila. Puro emosyon. Kundi problema, kundi pagsubok. Ang pangit mo. Di ba? Magpasalamat ka sa Panginoon. Salamat sa pagsubok, Panginoon. Kasi kapag may pagsubok, may pagpapala. Kapag may problema, may kagalakan. Ganon lang ang mundo, mga kapatid. Diba? Kaya inaalisan ng Panginoon ng mana.
masyado kang stress na stress. Kaya majority ng mga Pilipino ngayon may sakit. Bakit? Pinoproblema nila yung hindi problema ng iba. Gira ngayon, ito na talaga. Hula na ito. Diyos po santo. Wala pa si Jesus Christ, may gira na yung Israel at sa Iran. Tandaan ninyo, negosyo lahat yan. Punta ka sa mo, lahat ng binibinta ngayon electric car. Magsishape ang mundo into electric car. Hindi ikaw, masyado ka emosyonal. Ito na, babalik na ang Panginoon. Ikaw babalik yung papa mo, hindi ka ba matuwa? Anong klaseng doktrina yan? Halimbawa, galing ako ng Lino, galing ako ng Cebu, uuwi ako, magtatakbuhan na, malulungkot pa si Reyna at saka sasabihin si Jaira, uuwi na si Papa, takot tayo, mamundok tayo. Anak ng baka, dapat matuwa. Ikaw mabalik ng Panginoon, dapat maging maganda ka. Yes! Woo! Dapat Panginoon. Ang klaseng doktrina yan. Sinong sumupla ng COVID? Lahat na nag-online na mga pastor, makinig kayo, pabalik na ang Panginoon. Sinong sumasalungat sa kanila? Utot ninyo. Tandaan ninyo, matapos itong COVID na ito, wala yung sinasabi nyo, false teacher kayo, false pastor kayo. Natatandaan ninyo, sinong sumasalungat? Sinong nagtuturo ng COVID? Lahat sila, babalik ang Panginoon. Anong babalik? Kasama na natin. Kailan ka iniwan ng Panginoon? I will never leave you, nor forsake you. I will be with you. Kasama niyo ako. Hindi ko kayo iiwan, ni papabayaan. Ako'y sumasa inyo. Lagi natin sinasabi, Panginoon, ayon sa iyong salita, 2 o 3 na magkatipon sa iyong pangalan, nandito ka sa aming kaligtan. Sana, Panginoon, babalik ka na. Sino ba talaga? Babalik o kasama na natin? That's conflict. Ang klaseng turo yan. Kasama natin siya, hindi tayo papabayaan. Hanggang kamatayan mo. Diba? Fear distorts our perspective. Yun yung problema eh. Yung pananaw natin, dahil sa ating takot, dahil sa ating unbelief, nadi-distort tayo eh. Nawawala tayo sa diskarte. Wow. Nung bumalik yung mga spies, takot na takot. 2 lang ang hindi natakot. 10 sa kanila, ay, nakakatakot, mga higante yung nandoon. Di ba? Eh, yung lagi kong tinuturo kina Rain, yung sa mga anak ko. Huwag kayo matakot. May competition, do your best. Di ba? Huwag kayo matakot, huwag kayo kabahan. Be yourself, be all you can be. Di ba? At isipin mo palagi, kasama mo ang Panginoon. Huwag mong hintayin na babalik pa lang siya. Eh, wala kang kasama. Di ba kaya takot ka? Pero pag iniisip mo, Sir Bill, God is with me. God is for us. And if God is for us, then who can be against us? Diba? Tingnan nyo, matapos yung gira ng Iran at saka Israel, palpak na naman yung babalik na ang Panginoon. Yun yung doktrina nila palagi, tinatakot yung mga tao. Dapat bigyan natin ng hope. Pag may gira, ano ngayon? May Panginoon ako. Sinukla ko ngayon kaibigan ko, yung kaklase ko eh. Mag-ride tayo bukas, mahal ang gasolina. Wala ka bang Panginoon? Takot ka sa gasolina? Takot ka kung wala kang pambili. Wala tala akong pambili. Hindi ako bibili. Gasolina, matatakot ka. Krudo, matatakot ka. Yan, takot ka kung wala kang Panginoon.
Diba? Binigyan ka ng pagkakataon na mag-ipon. Eh, pastor, wala nga akong naipon. Yun ang problema nga. Kaya mananampalataya ka. Yung fear kasi natin, na-distort yung perspective natin sa Panginoon. Diba? Nawawala ka sa diskarte. Bakit? Sarili nating kaisipan, sarili nating paniniwala, sarili nating diskarte, hindi ang mga plano niya. That's why God said, your ways is not my ways, your thought is not my thought, your plan is not my plan. But I will give you hope and a good future. I will prosper you. Yun yung plano ng Panginoon. Fear leads to wrong prayers. Kapag natatakot ka, ano nangyari? Iba na yung prayer mo. Nawawala ka na doon sa kalooban ng Panginoon. Sarili mo na yun. Panginoon, masyado lang mahal po ang diesel. Nakapokus ka na sa diesel. Hindi sasabihin mo, Panginoon, salamat, kasi kahit mahal yung diesel, may pambili ako. Kahit wala naman, pero may pananampalataya ka. Habang iba nagpapanik, ikaw nagko-coffee. Sarap ng buhay. Bakit? May Panginoon ka. May coffee tayo. Sarap ng buhay kapag may Panginoon. Pero pag wala kang Panginoon, nagpapanik ka. Hindi mo na alam paano mag-pray. Would you see amen? Kinakabahan ka na ngayon. At naghihintay lang ang Panginoon. Pangako na ako dito eh. Pray ka na ng maayos. Hindi ma-release ng mga anghel. Bakit? Hindi mo kiniklaim eh. Puro fear ang nasa puso mo. Ito na talaga. Panginoon. Ano yung pangpaaral ko sa mga anak ko? Ano yung pangbigay ko ng bawang sa mga anak ko? Ang kasunod nito, makinig kayo. Tumaas na yung diesel, tumaas na yung gas, lahat tumaas na. Ang kasunod nito, tataas yung presyo. Ha? Pero tandaan ninyo, kaming magpamilya doon sa Montera, yan alam ni Mamang, kami lang ang hindi nakatanggap ng ayuda. Pero pinabayaan ba kami ng Diyos? Kami ba namimigay ng bigas? Hindi kilo-kilo, sako yung binibigay namin. Ganon kumilos ang Diyos. May kausap ako? Bakit? Kailangan natin ang pananampalataya. Huwag kang pahina-hina. Kasi ang demonyo, hindi nababasa yung isip mo, pero nararamdaman niya, takot pala to si Chanel. Takot ka palang mag-isa, ha? Wow! Tatakutin ka ngayon. Faith sees God's power. Kapag may pananampalataya ka, nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka ngayon problemado. Bakit? Diba? Nalagpasan namin ng pandemic to eh. Di ba? Sinong buhay ng pandemic? Posible na magpatay pa kayo noon. Diba? Nabubuhay ka tayo, hindi tayo makalabas. Di ba? Ay kausap ako, ngayon ba nakakalabas tayo? Di ba? Karamihan ng sakit noon, hindi makakalabas eh. Tayo tao, gusto natin. Kaya nga may kunting pira tayo, gana tayo. Kasi yun yung ano eh. Yun yung nagpapalakas sa'yo eh. Pero,
Kung may pananampalataya ka, may nakikita mo yun ang kapangyarihan ng Diyos. Wow. Father Junjun, tuwang-tuwa ako. Meron pa siyang meaning sa Jesus. Joy. Ano yung eternal life. Salvation. Yung unconditional love. And strength. Oh, pwede na magpastor. Pwede na. Ganun ako nag-umpisa na. Kapag may faith ka, nakikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, takot pa kayo sa diesel na mataas? Ha? Takot pa kayo? The more na matatakot ka, the more na magpo-post-post ka sa Facebook, grabe na talaga ang panahon ngayon. Kikita ng demonyo, takot ka pala. Takutin ka lalo. Lalo kang sisigilin ngayon sa mga utang mo. Kasi maniningil yung iba, sisigilin kita kasi yung mataas ng presyo. Stress ka ngayon. Tatago ka na ngayon. Did you see, amen? Kapag may faith ka, nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka nagpapanik ngayon. Hindi katulad ng mga Israelita, panik na panik. Diba? Anong sabi ni Caleb sa kanila Joshua? Kayo tinitingnan nyo ng mga higanto yun? Kayo tinitingnan nyo ng mga malalakas yun? Gutom na tayo dito. Mamamatay tayo dito. Gawin natin silang tinapay. Imagine nyo. Ang sabi ng mga negatibo, we are like grasshoppers in their sight. Para tayo mga tipaklong lang sa kanilang paningin. Pero ang sabi ni Joshua sa kanila Caleb, tinapay sila para sa atin. Gawin natin silang pagkain. Gawin na natin motivation na kahit gaano natin ang pagsubok, magtatagumpay tayo. Woo! Can you shout, woo? Because God's answer is wiser than your prayers. Mas matalino, mga kapatid. Amen. Ang sagot ng Panginoon kaysa sa panalangin mo. Did you say amen? Amen. Kapag may sakit ka, may problema ka, go normal. Gawin mo normal yung buhay mo. Kinausap nga akong kaibigan, Kamkrami. Sabi niya, magpa-dialysis na ako, sir. Kernel yun. Kasama ko sa security. Bakit, sir? 400 plus na yung creatinine ko. Pinuror ko sa kanya. Sir, 400 plus pa lang yan. Sa akin po, 580. Hindi ako nagpa-dialysis. Ganon talaga yung doktor. Kung kumbinsihin ka mag-dialysis ka, bakit? Negosyo nila yan. Paano yan? Mamamatay ako pag di ako mag-dialysis. Talagang kamatayan mo na yun. Mag-dialysis ka o hindi, mamamatay ka rin. Diba? Anong tawag doon? Magpakimo ka sa sterlita o hindi, mamamatay tayo. May kaibigan akong pastor patay na nagpakimo. Ganun lang naman yun. Kung marami kang pera, go. Pero, mas higit ang pananampalataya kaysa pera. God's answer is wiser. Amen? Kaya huwag kang, do not lean into your own understanding. In everything you do, you need to put God first. Because His answer is wiser than your prayer. May sarili kang prayer, may sarili kang gusto, pero mas matalino ang Diyos sa iyo. Mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Would you say amen? Huwag kang mabahala, huwag kang matakot. Panghawakan mo yung pangako ng Panginoon.
Kaya ako, hindi ko sinabi kay Daryl eh, Da, ano ka na? Sumakay ka na ng plano, bumalik ka na dito. Encourage ko siya. Mag-pray ka lang. Ganon din naman dito. Uuwi ka, kala mo safety ka dito. Diba? Kahit walang desire dito, diba? May mga hold-upper, cellphone sa gitna. Hinold up ka, ayaw mong ibigay yung cellphone mo, sinaksak ka, patay ka pa rin. Buti pa yung missile doon kasi may taga-intercept. Diba? Mga kapatid, kahit saan tayo may problema. Kahit saan tayo mayroon pong panganib. Ano ang kaibahan? May Diyos tayo. May pangako ang Diyos sa atin. Pero kung katapusan mo na, wala ka na magagawa doon. Di ba? Kagaya nga nung sinabi ko sa inyo eh. Yung kaibigan ng kapatiran doon sa Mindanao, araw-araw yun exercise. Sundan mo kasi dati yung Scout Ranger. Pero dahil alarm clock, tumunog na yung alarm clock niya, ba? Habang lumabas siya, ba? Ano nangyari? Bangga niya. Binangga siya ng motor, di ba? Binangga ng motor. Patay. Di ba? Ganun lang yun mga kapatid. Ano ang dapat nating katakutan? Amen? Kahit aabot pa ng 1,000 yung diesel, ano magagawa natin? Problemahan natin yung problema nila. Wala tayong magagawa. Diba? Kundi, manalangin tayo. Huwag mo nang i-stress yung sarili mo. Diba? Nandun nga kami sa EDSA ng Friday sa EDSA. Grabe, walang traffic. Sabi mo, masarap din pala pagpataas yung gas eh. Bakit? Wala masyadong lumalabas. Oh. Tipid ka sa gas. Sila hindi lumalabas. Ikaw, kailangan mong lalabas. Bakit? May trabaho ka eh. Meron kang gagawin eh. Oh. So, ganun lang yan. Huwag kang matakot. Mananampalataya ka lang. Magtiwala ka lang sa pangako ng Panginoon. Because someday somehow, yung pangako ng Panginoon, matutupad yun sa buhay mo. Siguro hindi ngayon, siguro hindi sa'yo, pero sa mga anak mo. Magtiwala ka. Amen? Because God's answer is wiser than our prayer. Tatayo tayong lahat mga kapatid.